switch na, 'di ba? Na kung saan baka singilin na ng mamamayan si Marcos doon sa kawalang kasi para Okay, magandang araw po sa inyong lahat and welcome po ulit dito sa Tingyutan Tabunan TV channel mga kababayan. And for today's video mga kababayan, nandito na pa tayo para diskusyon na natin itong mga issues sa ating bayan mga kababayan. At ito, mga kababayan, ito, paborito nyo mga kababayan, paborito yung kongresista ito. Super active dito sa mainstream media mga kababayan. Ito si Franz Castro, binantaan na. Ito si Pangulong Bongbong Marcos mga kababayan. Baka mauna pa itong si Bongbong Marcos mga kababayan. Itong hiwatig ni Franz Castro mga kababayan. Kasi nga, dahil dito, kasi ang concern dito ni Franz Castro mga kababayan at ng Makabayan Black, yung impeachment ni Sara Duterte mga kababayan. At nako, sa dami ng issues mga kababayan, natabunan na itong impeachment case ni Sara Duterte. Kasi nga, alam naman natin na ang hina ng kaso na yan mga kababayan. At ito, ang daming issues na talagang meron talagang matibay na katibayan mga kababayan patungkol dyan sa mga nangyari. Lalo na dito sa budget natin mga kababayan. At ito, share ko muna yung video mga kababayan. Kung anong sinasabi ni Franz Castro dito. Okay, mga kababayan, bago natin i-play itong video na ito mga kababayan, kung pwede, paki-like and share ng video natin. And paki-subscribe na din mga kababayan. Makisuyo po ako sa inyo. Kung pwede, bilang suporta, i-subscribe ng video natin at tulungan nyo ako na aabot tayo ng 1,000 subscribers. Yan po yung goal ko ngayon 2025 mga kababayan. Kung lalagpas po tayo dyan ako, maraming salamat po talaga sa inyo mga kababayan. At ito, pakinggan natin kung ano sinasabi dito ni Franz Castro mga kababayan. Ma'am, kasi you mentioned din, Ma'am, from Franz Castro, dapat maniningil tayo sa pagdidili-dali sa posisyon ni Pangulong Bongbong Marcos at sa posisyon ng mga mamamayan. Sabi niyo po, baka iba pa ang mangyari sa mga susunod na panahon. Well, mga kababayan, ano kaya yun? Ano kayang ibig sabihin nito na iba pa ang mangyayari? Kasi kababayan, napapansin natin, ngayon itong mga kongresista, binaliwala na itong effort ng Kabayan Black, itong nag-file ng impeachment case. At the same time, masasabi na rin natin na yung mga hearings nila dyan, lalo na dyan sa Committee on Good Government, na baliwala na yung mga ilang oras na hearing nila dyan. Mga kababayan, kasi nga, ito talagang nangyayari. Ito. Kasi nag-umpisa itong impeachment case nila kasi may hearing sila dyan mga kababayan. Well, sinabi ni Sara Duterte na bago pa man nag-umpisa sila ng hearing dyan, may plano na talaga itong Makabayan Black. Nagpaalam na ito kay Martin Romualdez na mag-file ng impeachment case. Para maibil nila yung kaso, nag-conduct sila ng ilang hearing dyan patungkol sa confidential funds. At ito na nga yung conclusion nila. Unfortunately mga kababayan, kasi nga sa kabulastugan ng Congress sa mga kalokohang ginagawa na, ito natatabunan na nga at ito, hindi na pinapansin, nabaliwala itong effort nila. Baka mayroon pang ibang mangyayari. Ito nga sinasabi ito, pakinggan natin na Franz Castro mga kababayan. sa context naman na ito talaga yung impeachment, dapat mangyari na siya sa ngayon. Dapat kasi mangyari kasi nga pinupunteriya kayo ni Vice President Sara Duterte. Natatakot talaga itong mga Makabayan Black mga kababayan. Natatakot na ayaw ko lang sabihin. Ito talaga mga makakaliwa mga kababayan. Po talaga ito kasi on record, proven na po yan na itong si Sara Duterte at itong mga Duterte, nakalaban talaga itong mga makakaliwa mga kababayan. Kaya takot ito sila. Ayaw nilang unahin itong si Bongbong Marcos kasi ang papalit ay ito nga yung
kalaban nila si Sara Duterte. Kaya gusto talaga nilang mangyari na ito, mga kababayan. Again, sabihin na natin totoo yung survey na sinasabi nila. Suportahan na lang natin. Tayo yung sumusuporta kay Sara Duterte, suportahan na lang natin yung impeachment case na yan para magkaalaman na. Para may closure na. Alam naman natin, hindi yan mangyayari. Oh, ito talagang gusto nila. Kinakalimutan nila yung totoong issue. Ikaw, Franz Castro, kinakalimutan mo yung totoong issue, hindi mo nagbigyan ng pansin, ngayon kakalimutan ka namin sa darating na eleksyon. Tingnan natin. Dahil sa mga susunod na panahon, baka naman mag-switch na, 'di ba? Na kung saan baka singilin na ng mamamayan si Marcos doon sa kawalang kasi parang Ako, babae, sisingilin daw ni taong bayan si Marcos. Ngayon, sinisingil na nga eh. Sinisingil na. Again, sa ibang video natin, past videos natin, mga kababayan, in-explain na natin kung anong posibleng mangyayari dito kay Bongbong Marcos after the election. Again, kung hindi pa ito mabanat dyan sa kalukuhang ginagawa ng pinsan niya, mga kababayan, most likely after the election, mga kababayan, baka mayroong baka history repeats itself ito, mga kababayan. Kasi nga ito, hindi tayo yung hindi lang tayo yung anong tawag nito? Nagbabanta dito kay Bongbong Marcos, mga kababayan. Kung ano mangyayari sa kanya bilang isang presidente after the election. Ito, Franz Castro, nagsasabi na sisingilin siya ng mga tao after nito. Kasi nga, hindi niya ininfluensyahan niya itong Congress na wag na ipagpatuloy itong let's say, impeachment case. Kasi nga, yan yung sinasabi ni Bongbong Marcos na huwag ipagpatuloy. Di ba? Nung sinabi yan ni Bongbong Marcos, anong nangyari? Hindi pinansin yung impeachment case na final at nag-end yung hearing ng Committee on Good Government and Accountability, mga kababayan. Oh, sino mo masabi na walang impluensya doon si Bongbong Marcos? Di ba? Sinasabi nga natin, bakit na-impluensya nitong Congress? Di ba? Independent ito. Pinagpatuloy nila yan. Pinapatuloy nila yung impeachment case na yan. And yet, ngayon, nakikinig sila dito kay Bongbong Marcos. At ito, mga kababayan, delikado ito. Again, sa previous video ko, mga kababayan, sinasabi ko, yung prediction ko na, naku ba, after the election, babaliktad ang takbo ng pangyayari. Baka itong si Bongbong Marcos, mga kababayan, ang hindi makatapos. Ito, pagpatuloy natin, ano pa sinasabi ni parang nagiging complacent siya or ayaw niya ng impeachment. Talaga ayaw niya. Sinabi na nga niya nako, ang hina naman ni Franz Castro. Kaya pala, palagi kang binabara dyan sa Senado, sa Congress at ng ibang tao, Franz Castro. No, sinasabi niyang parang ayaw niya ng impeachment. Kaya baka bumaling sa kanya na singilin talaga siya. At talagang ngayon na ginagawa na ng taong bayan na singilin siya doon sa hindi pagpapanagot kay Sara Duterte, doon sa mga Naku, sinisingil lang nga ito. Naku, eto mga kababayan, tandaan nyo ito ha. Sinasabi ito ni Franz Castro. Kailan ito? January 7, 9 hours ago, ito. So baka itong debate nila, I think January 18 ito nangyari or 17. Basta sabihin na natin yan, ganyan mga kababayan. Around 17 to 19 or 18. January 17 to 18 ito nangyari. Tandaan nyo yan. Most likely mga kababayan, next week, may gagawin itong mga makabayan black at itong mga makakaliwa. Mga kababayan, tungkol dyan sa inaction or hindi pag-action ni Bongbong Marcos dyan sa
final nila na impeachment case. Last week ka, may ano na nakumpisa lang sila nag-rally, mga kababayan. Pero, napuno yung sasakyan, yung sasakyan. Mga kababayan, anong napuno? Yung mga sasakyan, mga kababayan. Nako. Oh, palakpakan natin si Franz Castro. Oh, anyway, oh. Anong sabi ni Martin Romualdez dyan? Ano ko mga kababayan, ha? Again, obserbahan po natin next week mga kababayan, hindi talaga ito titigil ang Makabayan Black mga kababayan kung hindi nila ito ipagpatuloy itong impeachment case. Kasi nga ayaw nila dyan kay Vice President Sara Duterte kasi binabanatan sila dyan. Yung itong makakaliwa talagang binabanatan. Oh. Kasi alam naman lahat ng tao anong koneksyon nito ni Franz Castro dyan sa NPA na yan? Anong koneksyon ni Brosas at ni Raul Manuel dyan? Alam naman ng mga tao, hindi ma-deny. Oh. Ito lang sila, nagdi-deny kasi ayaw nila matawag na red flag. May mga witnesses dyan nagsasabi na anong koneksyon nito dito sa NPA. So, pagpatuloy natin. Are we looking at yung may ganito nga parehong kumbaga sentimiento? Doon maaaring merong sa inyong side and in your side. Alam mo, kahit na anong pwersa, basta ang ano yan, ang barometro mo dyan, pag yung taong bayan ay umag-alsa, kumontra sa gobyerno, maniwala ka magkakaroon ng pagpalit. Yan ang kasaysayan natin. That's the essence of the Hindi, Nako mga kababayan, Sel Panelo na nagsabi nito mga kababayan. Kasi nga mga kababayan, tingnan niyo ito ha. Tanong ko, comment kayo dyan. Comment kayo dyan kung ano masasabi niyo dito. 32 million yung bumoto kay Sara Duterte. Vice President. And then sabihin natin, dahil sa ginagawang hearing nila against Sara Duterte mga kababayan, kahit sabihin natin na half niyan ay naniniwala sa Congress, dyan sa mga paratang nila kay Sara Duterte, sabihin na natin half. Of course, alam naman natin hindi abot ng half yan. Yung mga naniniwala ha, sabihin na natin yung 15 million bumaliktad at naniniwala dyan sa Congress at naniniwala dyan kay Romualdez at kay Bongbong Marcos. Sabihin na natin. Yeah, tingnan natin. Meron pa ring 15 million na naniniwala kay at sumusuporta kay Vice President Sara Duterte, mga kababayan. Kahit sabihin natin, walang nadagdag. Again, nadagdag nga. Let's say, sabihin natin, 15 million yung naiwan na sumusuporta kay Sara Duterte. Pag talagang i-impeach nila yan, most likely, kahit walang manawagan, mga kababayan, aalsa yung mga tao. Magkakaisa yung 15 million at pupunta dyan sa daan at magre-reklamo at magrarally yan tungkol dyan sa gagawing impeachment case. Again, hindi tayo natatakot dyan sa impeachment case. In fact, susuporta tayo dyan. Gusto natin mangyari para magkaroon na ng closure at itigil na yan kung sino yung mga nag-file na yan. Para may pamukha sa kanila kung anong katartanduhan lang yung ginagawa nila. And yet, di natin mapipigilan yung mga naiwang supporters ni Vice President Sara Duterte, sabihin natin 15 million lang yung naiwan. Ang laking numbers pa rin yan. Hanggang INC, 1.8 million yan. 1.8 million yung, let's say, 1.5 million yung pumunta dyan sa rally nila. Hindi pa kasali yung sa Visayas at sa Mindanao. Nationwide yung INC.
Oh, meron pang Visayas Mindanao. Hindi pa kasali yung KOJC niya, yung kay Kibuloy. Hindi pa sumali yung ibang Katoliko na naniniwala dito kay Sara Duterte. O yung nakarang araw, may nakausap ako, pari ng Katoliko. Siya mismo sinasabi niya, no, naintindihan nila kung anong ginagawa ng Congress ngayon dyan kay Vice President Sara Duterte. Of course, hindi ko pwedeng sabihin yung pangalan ng pari. Alam nila, naintindihan nila. At alam nila kung sino talaga ang may kagagawa niyan. Of course, hindi lang sila nagsasalita ngayon kasi ayaw nilang mangialam dyan sa nangyayari sa politika. Ang pakikialaman lang nila ay yung mga batas or mga posibleng bill na may sa tingin nila mayroong negative na epekto sa komunidad natin. Ito, wala bang negative na epekto? Pero alam nilang politika ito eh. Anong mangyayari? Politics lang yan. Alam nila. Hindi talaga, kasi kung nakikita talaga nila na may issue ito si Vice President Sara Duterte sa confidential funds, ang paggamit ng confidential funds, lahat naman yung mga pare na magkakaisa yan sila. Anyat ngayon, hindi sila magkakaisa. Hindi sila magkaisa ngayon eh. May mga pare, yun yung ibang madre, yung mga nag-file ng impeachment case. Of course, alam naman natin kung konti lang yun. And yun, yung iba, may connection sa Yet yung iba, again, may nakilala, may nakausap ako. Hindi ako nagtanong ha. Yung pare mismo nag-unang nagsabi, tinanong niya ako, anong sa tingin mo dyan? Sabi ko, hindi. Sabi ko pa nga, hindi ako nakikialam yan, leader. Kasi then siya yung nag-express. Sa tingin ko dyan, political lang yan. Ninira nila yan kay Sara Duterte. Mga kabayan ha. Kaya nga, itong nagbabanta ni Franz Castro mga kababayan, iba ka. Baka ito pa yung unang mangyari bago yung impeachment case. Mga kababayan. Kasi nga, hindi na control ni Bongbong Marcos. Sabihin natin magbabagong isip si Bongbong Marcos mga kababayan. Sabihin niya, sige, pagpatuloy niya yung impeachment case. Tingin ninyo, nagkakaroon pa ba ng enough numbers galing sa Congress na boboto dyan para ma-speed up yan? Kasi nakita na nila yung ginawang rally ng Iglesia ni Cristo mga kababayan. At alam ng Congress, mga congressmen, na kahit saang distrito, kahit anong city, alam nilang mayroong Iglesia ni Cristo members na naniniwala sa kanilang leader na wag suportahan yung impeachment case. At kung ikaw, congressman ka, magpapare-elect ka ngayong eleksyon at pipirma ka, tatandaan yan ng mga Iglesia ni Cristo. Tatandaan, hindi lang mga Iglesia ni Cristo, tatandaan yan ng mga tao na ikaw bumoto ka dyan. Most likely, hindi ka naman nanalo. Kasi ang mga sumusuporta dyan ay yun lang mga congressman na hindi na makatakbo ulit bilang kongresista. Kasi nag-end na yung term. Ito, si Franz Castro, nag-end na itong term. Natakbo na ng senador. Si Brosas, natakbo na yan ng senador kasi nag-end na ng term. I think, kung hindi ako nagkakamali, correct me if I'm wrong, comment ka dyan. Si Dan Fernandez din, hindi na rin yan tatakbo bilang Congress. I think yung tatakbuhan niya ay, yung tama yung kakatanda ko, tatakbuhan niya ay gobernador. I think si Stella Kimbo din, mga kababayan. I think mayor din yung punteriya ni Stella Kimbo. So let's say sabihin natin ito, pipirma, susuporta ito sa
impeachment case. Sabihin na natin. Kasi wala na itong pakialam kung ano. And yet, posibleng natatakot pa rin kasi hindi naman talaga totally umalis sa politika. Iba nga lang posisyon tinakbuhan. Yet, alam nila may mga tao talagang under sa kanilang distrito na boboto sa kanila na membro ng ANC at naniniwala kay Vice President Sara Duterte. Kaya natatakot pa rin yan. Mga kababayan. Nagbanta si Franz Castro ngayon na baka baka babaliktad yung takbo ng ihip ng hangin mga kababayan dito kay Bongbong Marcos. At sinabi na po natin yan na baka after election, ito na nga mangyayari kapag itutuloy nila yan. Kahit hindi nila yan ituloy, mga kababayan, kahit ituloy nila yung impeachment case, magbigay ng direktiba si Bongbong Marcos na ituloy yan, most likely, nang dahil sa mga binulgar, dahil sa mga pangyayari ngayon na ginagawa ng pinsan niya na si Martin Romualdez, baka mauuna pa rin talaga yan si Bongbong Marcos. Ito, may papakita ko sa inyo mga kababayan. Di ba? Vacant. Ito blanco to be filled up later on. That is not allowed by law. And that budget is already, I would like to remind Congress, mali ho yan. It's invalid. Please correct it. Congress ha? Sino bang leader ng Congress? Hindi si Martin Romualdez. And yet, wala man lang, hindi kaya ni Bongbong Marcos na bumanat dyan sa pinsan niya. So makikita natin mga kababayan, makikita ng taong bayan na itong si Bongbong Marcos ikontrolado ni Martin Romualdez. Kontrolado ni Martin Romualdez. Kaya nga, parang mauuna talaga ito si Bongbong Marcos. Bago pa man si Sara, mauuna talaga yan Sibling mauna yan si Bongbong Marcos. Kasi kinukonsinti niya si Martin Romualdez at pan pa. Pagkatapos nitong sinabi ni Pangulong Rodrigo Duterte, anong sabi ni Bongbong Marcos? Pinagbintangan pa niya si former President Rodrigo Duterte na isang sinungaling mga kababayan. Akalain niyo yan? Binanata ni Rodrigo Duterte, Pangulong Rodrigo Duterte, itong Congress, lalo ito si Martin Romualdez, and yet, anong sagot ni Bongbong Marcos? Sinabihan si Pangulong Rodrigo Duterte na sinungaling. Anong tawag niya yan? Pinoprotektahan ni Bongbong Marcos yung Congress, yung pinsan niya. Anong sabi ni Michael Jordan? Stop it. Ganyan Bongbong Marcos. Hindi niya titigilan. Mauna. Parang mauna ka talaga. Oh my God! Wow! Again, wag ganyan po. No! God, please, no! 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 Naku mga kababayan, comment kayo dyan kung anong sa tingin nyo dito. Kasi ito si Franz Castro. Again, yung connection nito sa hindi tayo natatakot kay Franz Castro, yet magaling magtawag yan ng mga connection para tatakbo dyan sa yun nga lang, nung panawagan nila against kay Sara Duterte, nilangaw nga lang. Pero ito, kapag nanawagan niya na ibagsak yung administration ni Marcos, yung mga supporters ni Vice President supporters ni Vice President Sara Duterte, baka sasali dyan. Yung mga kampo ng Makabayan Black at saka yung mga makakaliwa, plus ang supporters ni Vice President Sara Duterte, magkaisa, delikado yan yung sinasabi ni Salvador Panelo mga kababayan. I-comment kayo dyan kung ano sa tingin nyo dito.
Okay, so dito na lang po muna tayo mga kababayan, and paki-like and share ng video natin, and then yung pakisuyo ko po na kung pwede tulungan niyo po ako na abot ng 1,000 subscribers. Okay, so maraming salamat po sa lahat at magandang araw sa inyo.